Chapter 7. Aliw na aliw si Kay habang pinagmamasdan ng mga couple na kasali sa parlor games. Kanina ay kasali sila ni Ran sa larong pabilisan sa pagbasag ng itlog. Pati sa pabilisan sa pagkain ng mansanas ay sumali rin sila. Nang ang sikat na newspaper dance ang sumunod na game na ay umayaw na siya at humingi ng timeout. Napagod siya sa kitatawa. Kaya heto, magkatabi sila ni Rance habang pinapanood ang tatlong couple na naglalaban sa semifinals. Ayon sa binata, 3 taon na raw na hawak ng mag-asawang Ian at Timmy ang titulo bilang champion sa larong iyon. Sinong mananalo sa tingin mo? Nasa mga pinsan ang atensyon nito. May kutob akong tatalunin ang champion. Ngiti niya rito. I'll bet for the lady in red. Manny and fiancé? Yeah. Ian and Timmy. Ano ang price at stake? Nagtama ang mga mata nila. Maya-maya ay nakangiti na sila sa isa't isa. Torrid kiss. Ani Rance na nakangisi na. Ang lakas ng tawa niya. I'll settle for a gentle kiss. Sakay niya. May kumpiyansa siya sa couple na choice niya. Napayes pa siya nang matanggal na ang isang couple sa 3 magkakapareha. Sina Ian at Timmy versus Herbie, Manny and fiancé ang natira sa finals. Umawang ang mga labi niya nang huminto ang tugtugin. Oh, no. Naibulalas niya nang bumagsak sa lupa ang bet niya. Nanatiling nakatipto si Ian habang yapos si Timmy. Ian and Fatima won. Anunsyo ni Lolo Alphonse na nasa makeshift stage sa gitna ng hardin. Palakpakan. Nang balingan niya si Rance ay nakangisi ito. Tila anumang oras ay sisiilin siya ng halik. Nakipagtagisan siya ng titig dito. At nang akmang aabutin siya nito ay mabilis siyang nakatakbo palayo. Tumatawa itong humabol. Mabilis siyang lumiko sa bandang likuran ng mansyon. Nagkubli siya sa isa sa mga punong naroon. Show up, sweetheart. Give me the torrid kiss prize. Tinutap niya ang bibig upang pigilan ang pagtawa. Nawala ang kaluskos. Wala na si Rance. Napangiti siya. Unti-unti siyang sumilip upang mapasinghap lamang nang may biglang dumaglat sa baywang niya mula sa likuran. Mabilis siyang naisandal ng taong iyon sa katawan ng puno at bilang automatic response, naitaas niya ang 2 kamay sa anyong sumusuko. Rance. Got you. Nakangising tura nito at bumaba ang tingin sa mga labi niya. Nang hina siya hindi pa manito hinahagkan. Hindi na siya nito binigyan ng pagkakataong mag-isip, siniil na siya ng halik. The feeling was familiar. Rance. Osel niya nang kinabig siya nito sa dibdib habang binabawi nila kapwa ang paghinga. It wasn't gentle. Napapangiting reklamo niya. You didn't like it? He asked. I like it better. Sagot niyang nagpahulagpos sa masiglang tawa nito. Kinabig siya nitong muli at paulit-ulit na hinagkan. Habang nagkakasiyahan sa garden ang lahat, sila ay naroon, sa lilim ng mayabong na punong mangga at abalang hinahagkan ang isa't isa. Hindi na nagtaka si Rance nang makita niyang 3 nagagandahang babae ang sakay ng mga bagong dating nasasakyan. Nasa veranda siya ng mga sandaling iyon at tinatanaw ang nangyayari sa labas. May tumikim sa kanyang likuran, si Ian. Tumatanaw rin ito sa ibaba. Wala pa bang nababanggit si Lolo tungkol sa kasal, Rance? Usisa nito. Marahan siyang umiling. Do you think she's one of them? Tinanaw nito ang tinutukoy niya. Ang isa sa mga iyon ay anak ng mayor ng bayan, pamangkin naman ng governor ng probinsya ang isa at ang huli ay anak ng kaibigang doktor ng lolo nila. No idea. Anito? Paano kung isa nga sa kanila, may napili ka na ba? Napabuntong hininga siya. Kahit siguro ihilira sa harapan niya ang mga nagagandahang babae sa buong Pilipinas at buong mundo ay wala pa rin siyang pipiliin, liban na lamang kung kasali sa hilirang iyon ang babaeng gumugulo sa isip at damdamin niya. Si Kay. Alam mong wala sa priorities ko ang pagpapakasal, pinsan. Aniya. Correction. Agap naman ito. Wala sa sistema mo.
You're on the playing side, I know. Pero Rans, hindi ka ba napapagod? Napabuntong hininga na naman siya kasunod ang paghagod sa batok. Just recently. Pag-amin niya. Ikinwento niya rito ang tungkol sa reunion na dinaluhan niya. Any plan? Basag muli ni Ian sa katahimikan pagkatapos niyang magkwento. Nasa panig mo ako kahit suwayin mo si Lolo. He assured. Ngumiti siya. I know, thanks. And how about this, Kay? Matagal siyang natahimik. Ano ba ang dapat niyang isagot gayong kahit sa sarili niya ay hindi rin siya sigurado? At lalong hindi siya sigurado sa lugar niya sa buhay ni Kay. I don't really know her. He said in a sad tone. Nakakunot ang noon nito nang lingunin niya. Anong ibig mong sabihin? Pangalan niya lang ang alam ko, nothing else. Ayaw niyang magkwento tungkol sa sarili niya o sa pamilya niya. Paliwanag niya, may pait na ang tono. Inilahad niya kung paano sila nagkakilala ng dalaga pati ang pagsasama nila sa kanyang resort sa Sorsogon. She's special, isn't she? Ian asked. Mapait siyang napangiti. Muli niyang hinagod ang batok at helpless na tumingala. Alam niyang nakuha na ni Ian ang mensahe ng pananahimik niya. Payback time, I guess. Aniya maya-maya sa mapait na tono. I've been playing for years and now that I found the girl, she won't have me. Why not? Maybe, she wanted an affair while I want more than that. Are we talking about the thing here, Rance? Tila hindi makapaniwalang susog nito habang napapangiti. Commitment, relationship. Whatever you call it, oh damn. All I want and need is her, Ian. Siya lang, I want her mean. Mine alone. Pumalatak ito at tinapak ang balikat niya. Kung nagpapalakas ng loob o ng aasar ay hindi niya matiyak. Ang huling sinabi nito bago siya iniwan ng tumimo sa utak niya. Finally, you're in love, Rance. Am I? Ulit ng isip niya. Pero, paano ang kasal na sinasabi ni Lolo? Wala siyang alam na isagot. Kay. Napatingin ng dalaga sa tumawag sa kanya. Noon ay nasa balkonahe siya ng mansion at tinanaw ang mga taong nasa garden. May mga naghahanda para sa hapunan, may mga batang naglalaro, may kumpol-kumpol na mga bisitang nagkukwentuhan. Napangiti siya. Lahat ay abala samantalang siya ay hito, nag-iisa na naman. Kanina ay nakita niyang kausap ni Rance ng tatlong mga babaeng bagong dating at ang lolo nito. Mukhang kilala nito ang mga babaeng iyon. Sa higpit pa lang ng yakap nito sa mga Eva na iyon, mukhang hindi lamang basta magkakilala. At dalawa sa tatlong babae ay hinagkan pa sa labi ni Rance. She ignored the pin in her chest. Wala siyang karapatang masaktan. They may be attracted to each other, patunay noon ang mga yakap at halik na pinagsaluhan nila, pero hanggang doon na lamang iyon. Hindi nila maaaring dalhin pa sa mas malalim na label ang kanilang samahan dahil imposible iyon. She had decided just yesterday, habang mag-isa siya at umiiyak matapos umalis si Rance, gagawin na niya ang nais ng lolo niya. She would marry the man and the island would remain hers. Hi! Ganting ngiti niya kay Timmy. Lumapit ito at tumano rin sa paligid. Hindi ka ba nababagot mag-isa dito? Hindi naman. May matangkad na batang dumating at yamapo sa baywang nito. Friends kayo ng girlfriend ni Tito Rance, Mom? Nangingislap ang mga mata nito nang titigan siya. Si Trish. Ani Timmy. Eldest namin ni Ian. Binati niya ang bata. Hindi ako girlfriend ni Rance. Pagtatama niya. But I saw you two kissing. Masayang sabi nito sa tonong tila nakatuklas ng mahalagang lihim. There. Itinuro pa nito ang direksyon. Sa mango tree. Napasinghap niya. Natutap naman ni Timmy ang bibig. Trish. Saway nito ng makabawi marahil. Tumatawang lumayo ang bata. Pulang-pula naman ang pisngi niya, hindi na siya makatingin kay Timmy. She's 8 years old at napakakulit, pasensya ka na.
Anito? Wala na siyang alam sabihin kaya nanahimik na lamang siya. Maya-maya ay nakita niyang palapit na si Rance. Kasunod nito si Ian kaya nagpaalam na si Timmy. Enjoying yourself? Nakangiting saad ng binata. Napatitig siya rito. Bakit may lambong ang mga mata nito ngayon? Wala ang kislap na dati niyang nakikita. Tahimik siyang tumango. Mamaya pa naman ang dinner at tapos na mga activities ngayong araw, mamamasyal na lang tayo. Saan? Maglilibot lang. Come on. Hinawakan na nito ang kamay niya at iginaya siya palabas ng gate. Meet my toy and Ian's Neo. Napangiti siya. Binigyan pa ng cute na pangalan ang Big Bite. Matrix-inspired. She's indulged. Trinity sana ang pangalan niya, ayaw ni Ian. Anitong tumatawa. Magseselos raw si Timmy. Lumapad ang ngiti niya. Kapag ayaw naming magkotse, ito ang savior namin sa pamamasyal dito. Kinuha nito ang isa sa dalawang helmet at isinuot sa ulo niya pagkatapos ay sumampa na ito sa Big Bite. Hindi ka magsusuot ng helmet? I miss the rural air, sagabal lang ang helmet. Come on. Kapag hindi ka nagsuot ng helmet, hindi ako sasama. Matigas niyang sabi. Nakaangat ang kilay nito nang lumingon sa kanya. You mean that? Napapailing na inabot na lamang nito ang isa pang helmet at isinuot. Ngumiti siya at sumampa na sa likuran nito. Yamakap siya sa baywang nito at panatag na humilig sa likod nito. Isasantabi na muna niya ang mga alalahanin. Kalilimutan na muna niya pansamantala kung sino siya at ang mga problemang kakabit ng pangalang iyon. Ang mahalaga ngayon, kasama niya si Rance. At ang mga alaalay mabubuo pa nila ng magkasama ay isasama niya sa kanyang listahan ng magagandang alaala. Ready? Tanong nito matapos buhayin ang makina. Bilang tugon ay hinigpitan niya ang yapas sa baywang nito. She never thought he could drive like a madman. Noong sakay siya ng kotse nito, maingat itong magmaneho. Pero sa pagkakataong ito, kulang na lang ay lumipad sila. She loved adventure and she herself drove like a superwoman when the situation calls for it. Kaya ang mabilis nilang takbo ay walang problema sa kanya. Sa tansya niya ay humigit kumulang 30 minuto ang lumipas bago niya naramdaman ang paghina ng speed nila. Dumistansya siya mula sa lalaki at sinipat ang paligid. Nagtatayugang puno ang nasa gilid ng kalsada. At ano ang nasa unahang iyon? Stop! Aniya sa malakas na boses. Sinunod nito ang nais niya. Itinabi nito ang Big Bite. Why? Guavas? Tama nga ang kutob niya. Mga hinog na bayabas ang nakita niyang mga bilog na dilaw. Ang dami. Hitik ang mga puno sa tabi ng kalsada. Sa mabilis na kilos ay nagawa niyang bumaba. Inalis niya ang helmet. Nagtataka namang pinatay ni Rance ang makina ng Big Bite. Hindi bawal kumuha? Excited yang tanong. Abot kamay kasi ang ilan sa mga bunga. Naaaliw na tumawa ito. Nabilanggo ang huling pumitas dyan. Seryosong sabi nitong pumawis ang ngiti niya. Nang malungkot ang mukha niya ay tumawa ito. Bayabas lang iiyak ka na? Tukso nito at nag-alis ng helmet. Bumaba rin ito upang sipatin ang mga bunga. Ano pang hinihintay mo? Pitasin na. At tinalon na nito ang mga bungang kaya nitong abutin. She joined him. Pagkatapos ng ilang minuto, nakaupo na sila sa gilid ng kalsada at paligsahan sa pag-ubos ng mga bunga ng bayabas. Ang takaw mo. Siniko siya nito. Umi-NGOs lamang siya at patuloy sa pagkagat sa bayabas. Wala kang ipinagkaiba kay Trish. Wala siyang pakialam kung batang paslit ang tingin nito sa kanya ng mga sandaling iyon. Basta siya, sarap na sarap sa mga hinog na bayabas. And for the first time in her life, she felt free. Ngayon ka lang ba nakakain ng bayabas? Tukso nitong natatawa. She grinned and rolled her eyeballs. Ngayon lang ako nakakain ng bayabas na ako ang pumitas. Ang sarap pala ng fruit of labor. At bumungis-ngis siya. Namilog ang mga mata niya nang biglang hawakan ni Rance ang baba niya at siniil siya ng halik sa labi.
Nabitawan niya ang may kagat ng bayabas na hawak niya. Pinakawalan din nito ang labi niya pagkatapos ng ilang segundo. Will you be my girl, Kay? Naudlot sa ere ang paghinga niya. Wala sa sariling naisubog ang bagong bayabas na kinuha niya matapos mahulog ang una. Rance. Kasunod ang paglunok. God knows, she wanted that but she just can't. Ken. May kung ilang minuto siya nitong tinitigan. Nakita marahil ang pag-aalinlangan niya kaya napailing na lang. No. Halos hindi naglago sa lalamunan niya ang salita. Sa buong buhay niya, iyon na ang pinakamasakit na salitang nanulas sa kanyang mga labi. I'm sorry. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil kinabig na nito ang batok niya at muli siyang siniil ng halik. The kiss wasn't gentle or passionate this time. It was punishing. Ang paraan nito ng paghalik sa kanya ay may nais patunayan. A punishing kiss or otherwise, pareho lamang ang epekto sa kanya. She loved kissing this man. Nagpaubaya siya sa halip na pumalag. Seconds later, Rand's kisses became gentle. And she kissed him back with obvious longing. He groaned and ended the kiss. Your kisses said otherwise, Kay. Malamig nitong pahayag habang nakatuon sa kakahuyan ang malamig ding tingin. You feel the same way about me. It wasn't a question but a confirmation. Hindi pa rin siya kumibo. Ano ba ang maaari niyang sabihin? What's stopping you? Noon lamang ito bumaling sa kanya. Umiwas siya ng tingin. Marami kang hindi alam tungkol sa akin, Rance. She said in a small voice. Sabihin mo nang malaman ko. It won't change a thing. She said, her tone bitter, with finality. Sa sulok ng mga mata niya ay nakita niyang dumilim ang mukha nito. Nagagalawan ang mga ugat sa mukha nito pero hindi nagsalita ng anuman. Dumaan pa ang mahabang katahimikan. Forget I asked then. Maya-maya ay sabi nito sa malamig pa ring tono. Tumayo na ito. Nagsuot na ito ng helmet, sumampas sa big bike at binuhay ang makina niyon. Sa mabigat na kilos ay inihanda ni Kay ang sarili para sumampas sa likuran nito. Nawalan na ng lasa ang mga bayabas. Nakabibingi na ang katahimikan habang nasa biyahe sila. Sa nangyaring ito ay wala ng dahilan para manatili pa siya sa mansyon. Magkakasakitan lamang sila ni Rance.